Welcome back sa Tagalog Drama Recap. Sa video na ito, ipapaliwanag ko ang isang aksyon na pelikula na pinamagatang Fist of the Condor na inilabas noong 2023. Spoilers ahead, watch out and take care. Sa simula ng pelikula, makikita natin ang isang lalaki na nagngangalang Frank na nagsasanay kasama ang kanyang kahoy na dummy. Pagkatapos, may isang lumapit sa kanya na gustong subukan ang kanyang galing sa pakikipaglaban. Makikita natin dito na nakagawa na siya ng ilang pag-atake at napakalakas niyang tao at mahirap talunin. Ngunit sa isang pagkakataon, naglabas ng salamin ang kalaban ni Frank na ngayon ay nakatutok sa mukha ni Frank. Lumalabas na ang refleksyon ng liwanag na nakadirekta kay Frank ay ang kanyang kahinaan dahil, mula pagkabata, si Frank ay isang photophobic. Kaya sensitive siya sa liwanag na naaaninag sa kanyang mga mata. Pagkatapos nito, nakagawa ng ilang pag-atake ang kalaban ni Frank sa kanya. Noong una, inakala ng challenger na sumuko na si Frank. Ngunit bumangon si Frank at ngayon, haharapin na niya ang kanyang kalaban ng malapitan. Sa huli, nagawang manalo ni Frank sa laban. Pagkatapos, sinabi ng challenger na ngayon lang siya naniwala na si Frank ang alamat na pinag-uusapan ng maraming tao. Ngayon ay naniniwala na rin siya na si Frank ang may-ari ng Condor Fist, isang maalamat na kamao na itinatag noong ika-16 na siglo. Nang marinig iyon, sinabi ni Frank na nagkakamali ang challenger dahil ang tinutukoy niya ay ang kambal na kapatid ni Frank. Lumipat ang eksena kay Frank, na ngayon ay nagsasanay ng husto upang talunin ang kanyang kambal na kapatid dahil may sama ng loob si Frank sa kanyang kapatid. Isang araw, sa wakas ay nagpasya si Frank na hanapin ang kanyang kambal na kapatid sa pamamagitan ng pagsakay sa isang motorsiklo. Habang siya ay nagpapahinga, bigla siyang inatake ng isang lalaki, ngunit nakitang madaling pinabagsak ni Frank ang lalaki. Nang aalis na sana si Frank ay agad tinutukan ng lalaki ng baril si Frank habang sinasabing ang alamat na libro ni Frank ang gusto niyang kunin. Nang marinig ito, sinabi ni Frank na nasa kamay na ng kanyang kambal na kapatid ang librong hinahanap ng lalaki. Natuklasan na ang libro ay isang sinaunang libro na naglalaman ng Fist of the Condor martial art, isang nakamamatay na martial art mula noong ika-16 na siglo. Ang lalaki, na hindi naniniwala sa mga salita ni Frank, sa halip ay humiling kay Frank na ibigay sa kanya ang bag ni Frank. At ito ang ginawa ni Frank. Nag-flashback sa ilang taon na ang nakaraan. Dito, humingi ng pahintulot si Frank sa kanyang asawa na magsanay ng martial arts kasama ang pinakasikat na guro sa Chile. Nangako si Frank na pagkatapos niyang matuto ng martial arts, babalik siya at magsisimula ng bagong buhay kasama ang kanyang asawa at pati na rin ang kanyang anak. Pagkatapos, pumunta si Frank at ang kanyang kambal na kapatid sa isang burol kung saan naroon ang sikat na guro. Pagdating nila doon, sa wakas ay nakilala ni Frank at ng kanyang kambal na kapatid na si Marco ang guro. Matapos sabihin ni na Frank at Marco ang kanilang planong mag-aral, sinabi ng guro na isang tao lang ang kanyang tatanggapin. At ang napili ng guro ay si Frank. Ngunit noong panahong iyon, sinabi ni Frank na mas malakas si Marco kaysa sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi nakita ng guro ang kanilang kadakilaan. Sa halip, mas pinili ng guro ang hilig at kabab-ang loob ni Frank. Nang marinig iyon, sa wakas ay tinanggap ni Frank ang desisyon at uuwi na siya. Pagkatapos, ipinakita sa eksena si Frank na patuloy na nagsasanay upang maging isang malakas na tao. Lumipas ang isang taon, at isang taon nang walang tigil sa pagsasanay si Frank kasama ang kanyang master. Isang araw, habang si Frank at ang dalawa pang estudyante ay nagsasanay ng husto, hindi nila sinasadyang nakita ang isang tao na lihim na sumusunod sa kanilang mga paggalaw. Ang tao pala ay walang iba kundi si Marco, ang kambal na kapatid ni Frank. Lumalabas na hanggang ngayon ay hindi pa umuuwi si Marco, sa halip ay sinusundan niya ng palihim ang martial arts training. Sinabi ng guro na ginagawa ito ni Marco mula nang tumira si Frank dito. Pagkaraan ng ilang araw, 3 estudyante ng guro ang nagsasanay sa kanilang mga instinct at ang kanilang mga mata ay nakapikit. Hindi nagtagal, dumating na ang guro. Sinabi niya na ituturo niya sa kanila ang tungkol sa pagpapaalis sa panauhin na laging nasa loob natin, ito ang ego. Kung makokontrol nila ang kanilang ego, automatikong magiging balanse ang kanilang timbang sa katawan at madaling maia-adjust. Pagkatapos, hinihiling ng guro sa isang mag-aaral na umakyat sa isang walang laman na lalagyan. Nang sinubukan ito ng estudyante, syempre, hindi ito naging madali, lalo na't ito ay sobrang salungat sa physics. Pagkatapos nito, umakyat ang guro sa lalagyan at nakitang nabalanse niya ng maayos ang kanyang katawan.
Sinabi ng guro na ang mga mag-aaral ay dapat maniwala sa kanilang sarili at huwag na huwag magsalita ng masama sa kanilang mga katawan dahil ang kanilang mga katawan ay tutugon sa parehong paraan. Kinabukasan, nakitang umalis ang isang estudyante dahil pakiramdam niya ay hindi siya sapat na makibahagi sa mabibigat na pagsasanay na ibinibigay ng guro. Ngayon, 2 na lang ang natitira na disipulo. Dito, sinabi ng guro na ngayon ang panahon ng walang paa. Nangangahulugan ito na hindi magagamit ng mga estudyante ang kanilang mga paa sa pang-araw-araw na buhay o pagsasanay sa susunod na 6 na buwan. Kinaumagahan, nagsimulang itali ng mga estudyante ang kanilang mga paa. Pagkatapos, bumalik sila sa pagsasanay ngunit hindi ginagamit ang kanilang mga paa. Lumipas ang 1 buwan at nagsasanay pa rin sila ng husto. Isang araw, ang isa pang estudyante ay hindi na nakayanan ang pagsasanay at tuluyang nagpasyang umalis. Ngayon, isang estudyante na lang ang natitira, ito ay si Frank. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy si Frank sa pag-eensayo kahit mag-isa lang siya hanggang sa nasanay na siya sa mga aktibidad sa pagtakbo nang wala ang kanyang mga paa. Isang gabi, magkasamang naghahapunan si Frank at ang guro. Dito, sinabi ng guro kung matapos ng magtagumpay ni Frank ang panahon na walang mga paa, opisyal na siyang magiging pinakamahusay na mag-aaral. Kasabay nito, nagulat si Frank nang makita si Marco sa mga damuhan. Si Marco pala ay nakabantay pa rin sa kanila. Si Marco ay gumagawa din ng walang paa na pagsasanay tulad ng ginagawa ni Frank. Pagkatapos, tinanong ni Frank ang guro kung bakit hindi niya inimbitahan ang kambal na kapatid ni Frank na sumama sa kanila. Sinabi ng guro na mas malakas si Marco kaysa kay Frank. Ngunit sa kasamaang palad, si Marco ay may selos at masamang damdamin. Nang marinig iyon, tumahimik na lang si Frank at nakatitig sa kanyang guro na parang hindi naniniwala sa sinabi ng guro. Di nagtagal, matagumpay na natapos ni Frank ang pagsasanay ng walang mga paa sa loob ng 6 na buwan. Lumapit sa kanya ang kanyang guro, dala ang isang sinaunang libro. Dito, ipinaliwanag ng guro na ipapamana niya ang sinaunang aklat na ito kay Frank upang makita niya ang buhay sa ibang paraan. Pakiramdam ng guro ay matanda na siya at mahina kaya hindi na siya kasing lakas ng dati para bantayan ang libro. Dahil dyan, ipinamana ng guro ang libro para maprotektahan ito ni Frank ng kanyang buhay at huwag hayaang mahulog ito sa maling tao. Sa loob ng libro, itinuturo nito ang maalamat na martial art na tinatawag na Fist of the Condor. Hindi lang iyon, napapaloob din sa libro kung paano pakainin ang katawan at kaluluwa ng tao. Sa likod ng bintana, nakasilip si Marco habang nakikinig sa usapan ni Frank at ng guro. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan, kung saan kasalukuyang hinahanap ni Frank si Marco. Pumasok si Frank sa isang bar para bumili ng maiinom. Dito, sinabi ni Frank sa barwoman na gusto lang niyang bumili ng isang bote ng tubig. Hindi nagustuhan ng mga thug na nasa bar ang presensya ni Frank. Pagkatapos, nilapitan ng isa sa mga tulisan si Frank at agad siyang pinaalis doon. Sinabi ng thug na mabaho ang katawan ni Frank at baka magsuka lang sila kung magtatagal si Frank sa bar. Nang aalis na sana si Frank, sa halip ay binuhusan ng lalaki ng alak ang ulo ni Frank habang sinasabi na kailangan niyang maligo para mawala ang kanyang amoy. Sinubukan ni Frank na kumalma, pagkatapos ay nagmamadali siyang lumabas ng bar. Ngunit hindi nagtagal paglabas niya, biglang bumalik si Frank at ngayon ay umorder siya ng isang baso ng beer. Nang makita ito, nilapitan siya ng tulisan at sinabihan si Frank na lumabas habang gumigapang na parang hayop. Nang marinig iyon, ibinuhos ni Frank ang kanyang inumin sa ulo ng thug at pagkatapos ay naganap ang kaguluhan. Madaling nagawa ni Frank na maparalisa ang lahat ng mga tulisan. Pagkatapos noon, lalabas na sana si Frank sa bar ngunit biglang isang lalaking nagngangalang Kalari ang nagtutok ng salamin sa mukha ni Frank. Tulad ng alam natin, si Frank ay photophobic. Sensitibo siya sa liwanag na makikita sa kanyang mga mata at ito ang kanyang kahinaan. Pagkatapos, nang maglalaban na silang dalawa, sinabi ni Kalari na gusto niyang makipagduel hanggang kamatayan kay Frank sa Biyernes ng alas 5 ng umaga sa isang abandonadong gusali. Pumayag naman si Frank dahil alam niyang estudyante ni Marco si Kalari. Ang eksena ay lumipat sa nakaraan, 2 taon na ang nakakaraan. Dito, tinuturuan ng guro si Frank tungkol sa nilalaman ng mga sinaunang kasulatan na ipapasa kay Frank. Araw-araw, si Frank ay patuloy na sinasanay ng guro nang walang tigil. Isang araw, nagkasakit ang guro ni Frank at noong mga oras na iyon, ang guro ay biglang inatake ni Marco, dahilan upang mamatay ang guro. Hindi nagtagal,
dumating si Frank at nagkaroon ng away sa pagitan ni Frank at Marco. Sa huli, nagawang talunin ni Marco si Frank at sa loob ng ilang oras, mamamatay din si Frank. Ginawa ito ni Marco dahil gusto niyang makuha ang sinaunang libro. Pagkaalis ni Marco, sinagip si Frank ng isang matandang lalaki na nagngangalang Wook. Ang matanda ay isa sa mga kaibigan ng guro ni Frank at siya rin ay nagmamay-ari ng isang martial arts school. Sa maikling panahon, naka-recover na si Frank at ilang buwan pa siyang nag-aral ng martial arts kay Wook. Sinabi ni Wook na napakalakas na ni Frank at mas mabuting umalis na si Frank o magbukas ng sariling dojo. Gayunpaman, sinabi ni Frank na ang layunin niya ngayon ay tugisin si Marco, ang kanyang kambal na kapatid. Isa pa, pinatay pala ni Marco ang asawa at anak ni Frank. Bumalik sa kasalukuyan, nakitang papunta si Kalari sa kanyang guro na si Marco. Sinabi ni Kalari kay Marco na magduduel sila ni Frank sa Biyernes. Dito, tinanong ni Kalari si Marco kung totoo bang hindi pa natututunan ni Frank ang martial arts mula sa sinaunang aklat. Dahil kung kabisado na ito ni Frank, tiyak na mamamatay si Kalari sa tunggalian. Ipinaliwanag ni Marco na kinuha niya ang sinaunang aklat nang hindi pa ito natatapos ni Frank. Sinabi ni Marco na kung magagawang tapusin ni Kalari si Frank, nangangako siya na ituturo niya kay Kalari ang nilalaman ng sinaunang aklat. Nang marinig iyon, mas natuwa si Kalari sa mangyayaring tunggalian. Sa kabilang banda, si Frank ay nagsasanay sa dalampasigan upang maghanda para sa kanilang tunggalian ni Kalari. Kinabukasan, nagsasanay si Wook kasama ang isa sa kanyang mga estudyante. Hindi nagtagal, nilapitan si Wook ni Kalari. Sinabi ni Kalari na estudyante siya ni Marco at siya rin ang tatapos kay Frank. Pagkatapos, nag-away sina Kalari at Wook. Si Wook, na matanda na, sa wakas ay natalo ni Kalari. Pagkatapos ay sinabi ni Wook kay Kalari na bago niya patayin si Frank, payagan si Wook na magpasa ng mensahe para sa kanya. Gayunpaman, ayaw ni Kalari na marinig ang tungkol dito at ayaw din niyang iparating ang mensahe kay Frank. Matapos patayin si Wook, bumalik si Kalari kay Marco. Sinabi ni Kalari na katatapos lang niya kay Wook at ngayon ay aalis na siya para makipag-duel kay Frank. Bago umalis, hiniling ni Marco kay Kalari na sirain ang pag-iisip ni Frank, sa ganitong paraan ay mananalo si Kalari sa tunggalian. Sa kabilang banda, makikita si Frank na nag-iimpake pagkatapos ay sumakay siya sa kanyang motorsiklo. Di nagtagal, sa wakas ay nagkita na sina Frank at Kalari at handa ng makipaglaban. Bago ang tunggalian, nag-warm up muna silang dalawa, pagkatapos ay nagsimula na ang tunggalian. Makikita na nagawang itumba ni Kalari si Frank. Nang tatapusin na ni Kalari si Frank, bumaliktad ang laban at si Kalari, na sa mga oras na ito ay na-corner, ay binuksan ang kanyang damit. Tila nilagyan ni Kalari ng flashlight ang kanyang katawan dahil alam niya ang kahinaan ni Frank. Gayunpaman, sanay na si Frank sa pakikipaglaban habang nakapikit kaya hindi na ito naging hadlang sa kanya. Pagkatapos, ibinigay ni Kalari ang name tag ni Wook kay Frank. Sinabi ni Kalari na noong tatapusin na niya si Wook, gusto ni Wook na magbigay ng mensahe kay Frank. Ngunit ayaw ni Kalari na marinig ang tungkol dito kaya agad niyang pinatay si Wook. Ikinuwento rin ni Kalari kung paano brutal na pinatay ni Marco ang asawa at anak ni Frank. Ang masama pa, inakala ng asawa at anak ni Frank na si Frank mismo ang pumatay sa kanila. Hindi kasi alam ng pamilya ni Frank na may kambal siya. Nang marinig ang lahat ng sinabi ni Kalari, biglang bumagsak ang mentalidad ni Frank at agad itong bumagsak. Ngayon, sigurado na si Kalari na madali niyang tatapusin si Frank. Ngunit biglang, sa huli, nanalo si Frank sa kanilang tunggalian. Pagkatapos, nagmamadali siyang lumabas para salubungin si Marco at dito na nagtatapos ang pelikula. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.